all blessing. Yan. Ang dami sa ating pupunta ng church, hihingi sa Lord. Gusto lang gawin, manghingi na manghingi na manghingi na manghingi sa Panginoon. Kaya lang, yung susi, para tanggapin natin yung mga bagay na hinihingi na yun ang wala. Amen. Amen. First things is our obedience. Kaya nga, yung obedient, yung pagsunod ay mahalaga po yan. Yung simpleng bagay lang na sinasabi sa iyo ng Panginoon, sa iyong relasyon sa Panginoon, kailangan po yan, matutunan mo yan. We must obey it. Not to reject it, not to neglect everything that asking to us by Jesus. Ayun, okay, tingnan po natin. Blessing us any expressions of God's goodness and love toward us. Alam niyo po ba, ang pagpapala, isa pong ekspresyon ng ating Panginoon ng kanyang kabutihan at pag-ibig para sa atin. So, ibig sabihin po niyan, kapag ang isang tao marunong sumunod talaga sa Panginoon, hindi po malayo at hindi malabo na hindi ka tumanggap ng pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. Yan po ay talagang given na po sa atin ng Lord yan, na hindi po natin malitatagyan. Basta ikaw sumusunod ka sa Panginoon, automatically, mayroong pagpapala na darating sa buhay mo. Kalakip ng iyong pagsunod sa ating Panginoon. Ano po ba itong mga bagay nito? His goodness and love. Answered prayer, miraculous provision, and unexpected favor are some example. Ilan lamang po yan. Dito po kayo tumingin. Yan. Ilan lamang po ito doon sa mga bunga ng pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na sumusunod tayo sa Panginoon. Tignan niyo po ito. Ano mapapala ng isang tao, magsimba man siya na magsimba, kung hindi siya marunong sumunod? Wala. Bakit? Kasi tayo po lahat ng mga tao, we have need in our life. Marami tayong mga pangangailangan. Marami po tayong bagay na kailangan sa buhay po natin. And we do believe na hindi natin basta-basta makukuha yung mga kailangan na yun. Pero, kapag ikaw naging obedient ka sa Panginoon, madaling tumaloy lamang po yun na kahit hindi mo pinaghihirapan, basta marunong ka sumunod sa Panginoon, ma-achieve mo yung mga bagay na kailanganin mo sa buhay mo. At hindi ka magkukulang. What else? But we easily recognize this as God gives. But sometimes He chooses to bless us in different ways. Meron pa po mga ibang paraan, meron pang ibang pamamaraan ng Panginoon sa pagpapala po sa buhay ko. At pakinggan niyo po ito para na sa ganon. Hindi po kayo mahirapan din po bilang mga Kristiyano. Kasi daming mga dumadaing Kristiyano na sila, they believe in Christ already. Pero ang problema, bakit ganito dumadaing pa rin po sila sa kawalan? Dumarating pa rin po sila sa kagipitan. Dumarating po pa rin po sila sa mga bagay na sabihin natin parang hirap pa rin sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kailangan lamang po matutunan natin yung susi. Kailangan na meron po tayong susi para pagpalain ng Diyos ang buhay po natin, which is our obedience to God. Okay, in a different ways na pagpapala rin ng Panginoon po sa atin. For instance, blessing, sabi po dito, He grant us our strength. Kung minsan kapag pinangihina ka, binibigyan ka ng lakas ng Panginoon, di mo napansin, kapag may problema ka, anong ginagawa ng Lord sa'yo? Pinalalakas ka. Kaya, easily we can revive our spirit and go back to Christ Jesus. Pero kapag hindi ka na nakakabalik sa Panginoon, ibig sabihin, disobedient ka. Kapag halimbawa, let's say, nawala ka, ilaglag ka ng kaaway, hindi ka makabalik-balik sa Panginoon, ang problema nyo, alam niyo po kung ano, disobedient. Bakit? Because God can revive our strength through our obedience to Him. Joy in the midst of hardship. Yung bang puno-puno ka ng kabigatan sa buhay, puno-puno ka ng problema sa buhay, pero makita mo nag-uumapaw pa rin yung dibdib mo sa kagalakan. Yung hindi mo makikita yung kasungitan. Hindi mo makikita yung parang nag-peace mode siya. Kapag may problema siya. Hindi mo yung para makikita mo lagi magagaling din. Meron po siya nung tinatawag na kadalangan sa puso kahit napakabigat ng problema pinagdaraanan po niya. And what else? He used our suffering to help us mature spiritually. Yan. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. If you really obey God, makinig po ngayon, pag marunong ka talagang sumunod sa Panginoon, kapag ikaw dinadaan ka sa paglilinang ng aming Panginoon, magmamature ka. Amen? Hindi tayo magiging immature. Kasi yung response po natin dahil natuto tayo sumunod sa Panginoon, yung magiging response po natin is the response of a mature Christian and not an immature Christian. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, walang Kristiyanong iyakin, walang Kristiyanong galit na galit kapag pinuturuan ng Panginoon.
Ano po ba dapat po natin maging response kapag tayo po'y tinuturuan ng Lord? Yung marunong po tayo magala kapag tayo po'y dinadaan ng Diyos sa pagdadalisay. Amen. Blessing po yan. Yan, medyo tahimik lamang po tayo, medyo naguguluhan po ako. Yan, sabayin niyo lamang po yung mga bata po dyan para, yan, okay. Sige, tuloy po natin. So, lagi po natin tataan, ang laki ng koneksyon nung mayroong magpagsunod sa Panginoon. Kasi itong pagsunod sa Panginoon na ito, hindi ka mahihirapan sa paglapit mo sa Panginoon. At especially, hindi ka mahihirapan sa buhay mo dito sa mundong ito. Basta marunong ka sumunod sa Panginoon. Tuloy po natin. When we obey God, we can trust that He will display His goodness and love to us. Ipapakita niya yan. Ipapamanas niya sa atin yung kabutihan na yan. Kaya nga, di ba, umisa ka, lungkot-lungkot ang buhay natin, ano? Dahil dami mong problema, dami mong pagsubok sa buhay. Pero sabi ng Lord, those who are wise will watch for His blessing in all their different forms. Ang dami pong mga anyo ng pagpapana sa buhay natin. Bakit ka maglulupay-pay kapag may pagsubok ka? Ang daming anyo ng pagpapana ng Diyos sa buhay po natin. There are many forms of blessing that it will give it to us by God if you know how to obey God in your life. Basta ikaw, kapag ka na sumusunod ka sa Panginoon, ako, ibang anyo ng pagpapana, dadaloy sa buhay mo niyan. Merong mga pangalumbaba, merong tatlong tao, merong mga sports club yan, merong mga nakikita mo, hindi lang ayuda. Di ba? Isa tayo, ayuda lang, pinapatulan pa natin eh. Ang kanila hindi na pinapatulan yun ng mga Kristiyano. If you know how to obey God, I tell you, yung ayuda, walang kwenta na yun. Dahil yung words of blessing na gagawin ng Panginoon sa atin, sa iba-ibang anyo po yan, ang daming daloy po yan sa atin. Pansinin mo, bakit po ba ang Diyos nagbubuhos? Paano po ba magbuhos ng blessing ng Lord? Sabi niya gano'n, kundi buksan ko ang turungawan ng langit. At alam niyo po ba kung ilan ang turungawan ng langit? Not only one. Hindi lang isa. Not only 10. Not only 1,000. Marami. Ang turungawan ng langit. Pag sinabi turungawan, bintanan ng langit. At makikita mo, di ba? Nakakita na po ba kayo ng illustrations ng turungawan ng langit? Bukas lahat yung bintana, may pagbubuhos ng pagpapala. Ganun po ang Panginoon. If you are obedient to God, pag marunong ka sumunod sa Panginoon, kaya na, mahirap po dito, paano kung nasanay ka na sa maliit na bagay pa lang hindi ka na marunong sumunod. Ano po ba yun? Kaya nga, God practicing us, every Christian who believe Him, pinapractice niya tayo. Una, balik mo lang, na pagpapractice sa atin ng Lord, yung obedient natin pagdating sa pag-church. Number one yan. Kaya nga mahalaga na nag-church po tayo. Kahit na anong araw ka, ang yayahan ng Panginoon, there's no discussion anymore with regards on churching. Pastor, linggo lang naman kasi mga sabi, hindi totoo yan. Kaya nga sa iba, nagiging issue yung pagsisimba eh. Kaya pinaglalatanan na, hindi linggo, hindi Sabado, hindi linggo, hindi Sabado. Bakit na pagtatalo doon? What is the best for God? Araw-araw. Amen! Masigit na mabuti na tayo po ay mayroon talagang pagsamba sa ating puso pagdating sa Panginoon. Daily na one night. Kaya tandaan po natin yan. Ako, kung iniyayaman yung mga ginagawa mo pag linggo o pag Wednesday. Dahil, sabi ko nga po sa inyo, marami ang durungawan ng langit at pag binuksan niya yan, ikaw mismo, baka sabihin mo sa Lord, Lord, tigilan niyo yung pagpapala sa buhay ko, nalulunod na ako. Ikaw pa yung mag-request talaga sa Panginoon. Amen? If we are spiritually open, we can see a lot of blessing that poured into us by Jesus. Makikita mo, dami mga gandang blessing. Amen. Kaya nga sino nga po tayo para hindi tayo sumunod sa Panginoon. Sabi niya po sa awit 24 verse 4 to 5, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Tingnan niyo, dito muna po tayo tumingin. Huwag muna kayo magpo-focus sa iba. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Ano bang ginagawa nitong tao na to? Na mayroong malinis ang isipan at malinis ang pamumuhay. Alam niyo kung ano po yan? Yung active buhay niya into the things in God's Spirit.
Yung aktibo yung buhay niya sa mga bagay sa Panginoon. That's it. Active in prayer, active in meditating the words, active in church, active in Bible study, active in fellowship. Active siya doon sa mga bagay niyo. Yun yung nagpapalinis ng buhay natin. Amen. Kaya nga mapapansinin po natin, tayo po, nagsusukong po tayo dahil nga po sa mga bagay na kinahumalingan po natin outside. Sa mga bagay na makasabi mo na, yan po yung nagpaparami ng isipan po at puso ng tao. Yan yung nagpaparami ng buhay ng isang tao. Kasi when we go out into this world, makikita po natin ang daming bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Amen. And sometimes, we took this as a blessing. Akala natin, ito po ay another part of blessing of God. No, hindi po yun. Kasi yung blessing ng Lord talaga, galing yan sa durungawan ng langit. Galing yan into the hands of God. Kaya nga, makukuha naman po natin ang pagpapala when we obey God. Pastor, ay bakit kung halimbawa, let's say ako, halimbawa, pinagpapala ako, pero hindi naman ako nag-church. Hindi po galing sa Lord yun. Hindi po sa Lord, galing po yun. And we must know it. Sapagkat ang kaaway din, ang mundo rin, nagpe-bless ng buhay ng tao. Para ano? For us to forget God in our life. Di ba yung last night na topic po natin? He make us busy. Bakit po tayong ginagawang busy? Para nang sa ganon, makalimutan natin ang Diyos sa buhay po natin. At ganon din po sa sinta sa buhay po natin. He bless us. The Word can bless us. Para nang sa ganon, we forget everything in the Lord. All about God, makalimutan po natin. Kaya nga yung pagiging maglinis na buhay at isipan, yan po ay nakaugma sa ating Panginoon. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Meaning, there is only one God in them. Ano po yung Diyos na yun? Yung Diyos na buhay. Yung Diyos na sinasamba ng mga Kristiyano talaga. Which is Christ Jesus. And no other gods na false God sa buhay po nga. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang naman po yung mga ribulto po yung mga Diyos-Diyosan eh. Kaya nga kung may sila, ang dati ba nilang ribulto sa bahay? Alam niyo, hindi lamang po yun. Kundi maaaring pati yung sarili mo maging Diyos-Diyosan sa iyo. Bakit? Kasi kung sinusunod mo palagi at walang nasusunod sa buhay mo, kundi yung sarili mo, I tell you, it is false God. Idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, o halimbawa, walang mahalaga sa iyo, kundi yung pera mo, yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung bahay mo, yung kotse mo, nang higit sa Panginoon, ibig sabihin po yun, it is a form of idolatry. Ibig sabihin, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan yung mga bagay niyon. O halimbawa, wala kang pinangahawakan, wala kang ibang sinusunod sa buhay mo, kundi yung karunungan mo, yung kaalaman mo, yung natutunan mo sa putong ito. It is a form of idolatry. Kaya nga hindi na makapasok ang Panginoon sa buhay po natin. Why? Because we destroy God in our life. Lagi natin hindi nasusunod ang Panginoon sa buhay natin. At hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalang kaligtasan. Ipapahayag ni siya ng Diyos na walang kasalanan. Tingnan niyo po yan. Pag marunong po tayo sumunod sa Panginoon, ang sabi po ni Yahweh, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalang kaligtasan. Masisecure po natin yung ating salvation. Ipapahayag siya ng Diyos na wala ng kasalanan. Kaya gano'n. Basta marunong ka sumunod sa Panginoon, whatever sins you have in your life, matuto ka lang sumunod sa Panginoon, tatanggalin ng Lord yung mga kasalanan mo. Kaya nga, alam niyo po, kung isa, sinasabi po nila, nagre-repent naman ako sa Lord. Nagre-repent ka nga sa Panginoon, tapad ka naman mag-isipa. Nagre-repent ka nga sa Panginoon, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Nagre-repent ka nga sa Panginoon, hindi ka naman nag-aaral ng Biblia mo. So, ibig sabihin, it is useless. Dahil ang gusto talaga ng Panginoon, yung tayo po'y marunong sumunod sa ating Panginoon. First, we need to learn how to obey God in our life. At sa paanong paraan yan? Sa simple bagay, sa pag-church mo lang, kailangan alam mo niyan. Dahil kung doon pa lang, hindi ka na marunong sumunod sa Panginoon, paano ko pang susunod kung may kinalaman na yan into a life and death matters to you? Yung pong bagay na may kinalaman sa buhay at pamatayan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, maging handa po tayo palagi sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Okay, tingnan po natin yung mga biblical sample. Dito po tayo panginoon sa iyo, yung ibigay niya mga bata dyan. Biblical examples of obedience is the key for their blessing. Tingnan nyo ha.
Ito yung naging susi din dito sa mga biblical example na ito, sa mga character po sa Bible, kung bakit po sila pinagpala. Okay, unang-una, si Noah. Noah's obedience saved his family from the flood. Dumating po yung biglaang pagbaha. Anong nangyari? Dahil sa pagsunod dito si Noah, kahit hindi niya naiintindihan yung pinagagawa sa kanyang Yahweh, ginawa niya yon. Kaya ano nangyari? He and his family saved from the flood. Diba? Sila lang po yung naligtas. Bakit? Kahit katawa-tawa yung ginagawa po nila eh. Gumagawa po ng malaking takot. Ito po si Noah. Sa kainitan ng panahon. Parang ganyan, halimbawa, ang init-init ng panahon. Ikaw anong ginagawa mo? Nagbibuild ng art ka. Sa kataghalian kapag ano ibig sabihin building art? Ang ibig sabihin po niya, nag-aakay ka, humahayo ka, nag-iimpay ka, nag-preach ka. Amen. Amen? Ibig sabihin po nun, yun po yung bagay na kung saan ay kahit na hindi mo nakikita na mayroong darating na panganib, sumusunod ka lang sa Panginoon. Pagdating ng panganib, makita mo ligtas ka. Saving us from the deepest problem. Yan po ang ibig sabihin yan. Na kapag tayo marunong sumunod sa Panginoon, magkaroon ka man ng mabigat na problema sa buhay mo, makikita mo, there is a blessing that makes an opportunity for us to overcome our problems in life. Kaya hindi niyo po napapansin, kapag tayo po hindi po tayo sapa o panalapit sa Panginoon, kaya ano nangyayari sa atin pag may problema tayo? Ang bigat, ang hirap po na dalihin ang problema. Sino ba po ba? Tingnan po natin. Number 2, Abraham's obedience resulted in his becoming the father of a great nation. God chosen people, Israel. Siya po yung kumpagay pinili ng Diyos. Ano po ba ito? Napakahirap din po nitong inuutos na ito ni Yahweh kay Abraham. Ano yun? Yung ihandog mo yan sa akin yung anak mo. Yan na, nandyan na tayo sa mga anak. Isa, mga kapatid sa Panginoon, unang-unang ministry po natin is to offer our children to God. May kalakit din na pagpapala yan kay Yahweh kapag sinunod natin. Marami po sa atin para dami po natin alibis and reason, pero ang hindi po natin alam dyan, si Abraham dumaan din po dyan. Ang sabi ni Yahweh kay Abraham, ihandog mo sa akin yung anak mong si Isaac. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, iisa lang yun. And God promised to him to be the father of all nations. Sa kanya magmumula ang lahat ng mga tribo. Sa kanya magmumula ang lahat ng mga lahi. Now, magpapasin po natin, God naman, Lord naman kukunin mo sa akin si Isaac. Ano ba silbi ng inyong plano sa akin? Na saan napaparamihin mo ang aking mga lahi? Naintindihan niyo po? Kung titignan po natin, kung tayo po ay wala sa kaisipan po na sumunod talaga sa Panginoon, ang daming mga maglalaro reason sa buhay po natin. Pero ito po si Abraham, dahil malinis ang kanyang isipan, malinis ang kanyang puso, kaya naiintindihan niya kung paano sumunod sa Panginoon na malinaw. Hindi niya kinontra si Yahweh. Yahweh naman ikaw nagpala sa akin ng anak, tapos ikaw din ang kukuha. Di ba pangako mo sa akin, hindi kay Ismael magdagaling ang mga inapo ko, kundi kay Isaac. Tapos kukunin mo si Isaac, di sana si Ismael na lamang kinuha mo. Naintindihan po natin? Minsan, ito lamang po, ganito lamang kasimple yung hinihingi sa atin ng Lord compared to Abraham. Sama mo naman yung anak mo sa church. Dahil nga po hindi natin maintindihan yung panawagan at pinapagawa sa atin ng Panginoon. Anong ginagawa natin? Ang hirap, pastor Ang hirap nila dahil sa Panginoon. Wala pong mahirap po dyan. Amen. If you know God in your life, and if you trust God's power that can be ministered to your family, He will do it. Amen. Magagawa ng Diyos yan. Amen. Kaya nga po, kumisa nagre-reklamo po agad tayo. Samantalang ito po si Abraham, walang kagatol-gatol. Hindi niya inisip si Sarah. Hindi niya sinabi nga kay Sarah. Gumising sila ng umaga.
Tapos, sinama niya ito si Isaac, kumuha siya ng panggatong, kumuha siya ng pangsunog. Tapos, umalis po sila doon, nagtatanong si Sarah sa kanya, saan kayo pupunta? Hindi niya kinipo si Sarah, diretso pa rin sila sa bundok ng Horeb para ihandog po ito si Isaac. At pagdating doon, walang kamalay-malay si Isaac na siya pala ang ihahandog ko. Amen? Anong ginawa ni God? There is a miracle of provision. That provision is not only para magkaroon ka ng handog, kundi para yung mga provision ng Lord, pangako ng Lord na pagpapalain siya ng maraming inapo at kasi marami ng bituin at kasi marami ng buhangin sa dagat yung kanyang magiging lahi. Kaya nga kapatid sa Panginoon, have courage to do the command of God in your life. Amen. If you have the courage to obey God, I tell you, you have the key of overflowing blessing. Amen. Hindi mahirap po yan. Okay, your family will be God's chosen family. Kapag ibig sabihin po niyan, kapag ang Diyos tinatawag ng pamilya mo, you are chosen family to God. Kung hindi po ba maganda yun, eh yun na, magpapala na yun. Kapag ang Lord, yung para ba sinasabi sa iyo ng Lord, dalhin mo yung pamilya mo sa akin, anak. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Pinipili ng Diyos yung pamilya mo. Ginagawa ang bayan ng Diyos. At alam niyo ba, kapag ginawa ka ng Diyos bilang bayan niya, anong ibig sabihin nun? Makakasama nga doon sa kaluwalhatian. At alam niyo po ba, lahat ng mga inapo nitong si Abraham nandun. Kaya if you are belong to Jesus, you are with Abraham's tribes. Amen. Amen? Tayo kabilang sa mga lipid ni Abraham at tagapagmana ng lahat ng ipinangako ng Panginoon. Amen. Blessing. An overflowing blessing. Amen. Amen? Naintindihan mo natin? Hindi pa rin maunawaan. May kumukontra pa rin sa puso. Tanggalin mo yung kumukontra sa puso mo dahil ang pagpapala ng Diyos wala sa kontra kundi sa pagsang-ayon. Because obedience to God follows all forms of blessing. Okay, listen. Ikatlo, Moses led the Israelite out of Egyptian bondage. He will break the bondage in our family. Kapag tayo po sumunod sa Panginoon to lead our family into deliverance, alam niyo po ba yung pagpapala ng Lord? Siya mismo ang magbe-break ng lahat ng uri ng bondage sa pamilya mo. And what are those bondage in life? Yung mga vices na yan, yung broken family na yan, yung karamdaman, yung kahirapan, yung kawalan, yung mga salot sa buhay ng tao. He will break it to us by God. At Diyos po yung magbe-break ng mga bagay na yun. Kaya nga, allow God to use your life to lead your family out of this bondage. Kapatid, kaya ka pinasimulan ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa sarili mo, kundi to deliver your family, to lead your family to deliver them from this bondage. Kaya kung ipagkakit sa Panginoon, sundin mo lamang yung pinagagawa ng Lord sa buhay. Kaya nga kung isa, makikita po natin, ang dami po mga Kristiyano longer. Bakit po natin sinabi longer? Mag-isa naman po siya na pupunta sa church. Hindi niya kasama yung pamilya niya. Akala niyo ba malulugod ang Panginoon po ng gano'n? Hindi po matutuwa ang Panginoon kung matagal ka ng Kristiyano tapos until now, wala ka man lang nahatak sa pamilya mo. Trust me, kapatid sa Panginoon. Because ito pong bagay na ito na tinutulong po sa inyo, may kinalaman po yan sa pagpapala ng buhay. Amen. Ika-apat, ito pong si Joshua won the battle of Jericho by following God's supernatural strategy, yung pong godly instruction. Amen. Not a man's instruction. Listen mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos kapag nag-instruct sa atin, ang tawag po dyan is God's supernatural strategy. Kaya nga huwag mong papakunahan ng Diyos sa plano sa iyo ng Panginoon. Kaya makinig ka, Lord, anong gagawin ko? Hindi yung sarili ko, anong gagawin ko? Naiinigay niyo po? Kasi gumagawa nga tayo sa Panginoon. Kaya lang, the problem is, it is not coming from God's supernatural strategy. Hindi galing po sa estratehiya ng Lord. Kundi sa sarili mo lamang pamamaraan yung ginagawa mo. Kaya nga, we must submit into God's strategic plan. Doon po tayo dapat nakapasakot.
Kaya na mapapansin po natin, ang tao pumipili lamang po ng gusto niyang gawin sa buhay. O kaya hindi niyo po napansin, di ba kung minsan ang gagawin natin, basta sabi lang ako mag-church. Basta yun lang ang availability ko pagdating sa Lord. No? Wala ka sa plano ng Diyos. Wala ka sa estratehiya ng Panginoon. Kaya anong mabubuhat mo na problema sa buhay mo kung nakasalig ka lamang sa sarili mong pamamaraan? Kaya nga, we must submit into God. Everything in your life must trust in God. Lahat ng gagawin mo, acknowledge to God. Huwag na huwag kang gagawa na sa sarili mo lamang pamamaraan. Amen! Dahil bakit? Kasi God will lead us into triumph. Siya yung pag-angakay sa atin sa tagumpay. Hindi mo kayang dalhin ang sarili mo sa tagumpay. Hindi mo kayang dalhin ang pamilya mo sa tagumpay. Only by God. Kaya hindi nyo napapansin, ang daming mga matatalinong mga estudyante, pero nag-fail pa rin sila sa sarili po nila. Alam nyo what's wrong on that? Ano po ba yung problema po nun? Dahil they don't acknowledge God in everything that they do in their life. Hindi nila isinasaguli sa Panginoon yung kanilang mga plano, yung kanilang mga pangarap, yung kanilang ginagawa sa buhay. Trust in the Lord with all your heart and not lean on unto your own understanding. Do not lean on unto your own understanding. Do not lean on unto your own strength. Tanggalin niyo ito. Si Joshua, nung pabagsakin po nila yung wall of Jericho, hindi siya gumamit ng sarili niyang lakas. Hindi siya gumamit ng sarili niyang talino. Hindi siya gumamit ng sarili niyang pamamaraan. All instruction is coming from God. Sa Diyos, kay Yahweh nagmula po ito. Kaya lahat yung sinunod niya, nakapattern lahat ng instructional sa kanya ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Wala silang ginawa. Kundi inikutan lang ng inikutan yung wall of Jericho. At sa ikapitong pag-ikot po nila, sinigaw nila, ibinigay na sa amin ni Yahweh. Sa may bagsak ng wall of Jericho, may ginawa ba sila? Wala. It is the power of God. If you obey God, the power of God will casting into your doing. Sa lahat ng gagawin mo, kakasihan ng kapangyarihan ng Panginoon at pagkakagumpay na it will lead you into triumph. Kaya huwag mong pipilitin sa sarili mong pamamaraan. You are now a Christian to Jesus at dapat na maintindihan mo na ang pagpapala ng Diyos ay yung sumusunod tayo into God's instructional. Yung sa supernatural strategy ng Panginoon, huwag mong babaguhin yun. If you truly obey God, huwag mong babaguhin ang pamamaraan. Kailangan na masunod po sa atin yung pamamaraan ng Lord. Kaya nga kung maglilingkod ka sa Panginoon, try to listen to the voice of God. Kung mapapakinggan yung gusto lang ng puso mo, ang gusto ito gagawin ko. Then, wala kang titigalan ko. Hindi ka magkakagumpay. Pakinggan mo ang tinig ng Panginoon kung ano yung instruction ng Lord, kung ano yung tinig ng Lord na pinagagawa sa iyo, yun ang pakinggan mo. At kung ang nangatbo na malilito po ngayon, Lord, kaya nga there is a God's leader appointed to every Christian. Para sa ano? Para tulungan po tayo, i-guide tayo, para bigyan tayo ng direction sa mga bagay na ginagawa po natin. Kaya nga mapalad po tayo dahil meron po tayo mga mentor. Mapalad tayo, meron tayong mga pastor. Dahil sila yung gagamitin ng Lord para sabihin sa atin kung ano yung God's instruction sa atin para magtagumpay po tayo. Amen. Ikalima, ito po si David. David refused to harm Saul. Isa, mga kapatid sa Panginoon, ito pa po yung malaking sakit. Disobedient to God. Napakalaki po disobedient ito sa Panginoon. David refused to harm Saul, the anointed king. Mayroon po silang hari na hiningi ng mga Israelita po ito. Kaya na naging disobedient po itong hari na ito. But still, nirespeto po ito ni David. Amen. Dito po nagmula rin po yun, hako, na kung saan, kung paano yung kay Abraham na pagrespeto sa kanya ng mga tao dahil he was appointed by God, ganito rin po yung kay Saul. Dumaloy din po ito. At maging kay David, at maging sa mga lingkod ng Diyos. And better to bear it into your mind and heart. Amen. Na mabuti naman itatak sa atin po ito. Ano po ba yung ginawa ni David po dito?
Si David noong time na siya po ay tinutugis nitong si Saul sapagkat sa grabing inggit nitong si Saul kay David dahil siya po yung kumbaga kinalulugdan ni Yahweh at ito po si Saul ay hindi kinalugdan because of his disobedience to God. Bakit? Nung pinasanakay kay Saul, yung pong mga kalaban po nila, ang utos po ni Yahweh, walang sasaksamin, lahat susunugin, maging bata, matanda, babae, lalaki, lahat susunugin, parang handog kay Yahweh. Pero anong ginawa nito si Saul? Nilapat niya yun, he disobeyed God. Anong ginawa po ni Saul? Nagustuhan niya yung mga matatabang baka. Pinag-interesan niya po yung natitisinunod. Kaya nagalit po ito si Yahweh at siya po ay tinakwil bilang hari. Pinarusahan po siya doon. Kaya ito po si David ang binuhusan ng tangis kapalit ni Saul. Kaya sa galit po nito si Saul, ano pong ginawa po niya? Hinanting niya po ito si David. At habang nagtatakot po ito si David sa isang talaming kuweba, ito po si Saul ay mayroong tinatawag na call of picture. Habang hinahanap po nila ito pong si David, nagkaroon ng call of nature ito si Saul. Yun natutumi siya. Pumasok siya sa isang kuweba, ang hindi niya alam kung nagtatago po si David. Kaya nung time na nagpahinga po ito sa Saul doon, nakita ni David na pagkakataon ng patayin niya ito si Saul. Pero anong ginawa po ni David? Naunawaan niya po yung pili ni Yahweh, that's not my anointed one. Iginalang niya pa rin po si Saul. Even he was disobedient to God, iginalang niya pa rin, nirespeto niya pa rin, hindi niya pa rin pinatay. Amen! Kapatid, marami po sa atin, kapag nagagalit na po sa mga lingkod ng Diyos, anong ginagawa natin? We don't pay respect to them. We don't pay honor our pastor, the servant of God, our leaders. Minsan pinagwiwitaan na natin ang masama. Minsan tayo mismo directly nagagalit tayo sa kanila. At alam niyo po ba yan? It is disobedient to God. Hindi talaga tayo kalugdan ng Panginoon. Amen. Kaya nga si David, alam niyo, sa ginawa niya ito, siya po ay pinaguriang a man after God's own heart. Kaya napalapit ng puso niya kay Yahweh at si Yahweh ay naging malapit din kay David. Ano nangyari po nito? Ito po yung reward po ni David po dyan. Protections from their enemy. Kaya hindi niyo po napansin, kahit na si David lamang solo, hindi po siya magapit ng mga kalaban niya. At every time na makikipagdigma siya, lagi siya pinapatubayan ni Yahweh at nilalagay sa katagumpayan. You know what? Alam niyo po ba sa atin ito? Kahit na marami kayong kaaway, basta marunong ka na magpahalaga, gumanang rumispeto sa lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo ng Diyos, ipag-iingatan ka, ipagsasanggalang ka ni Yahweh sapagkat marunong kang sumunod sa given instructions sa iyo ng Panginoon. Amen! Sabi ng Lord, that's not my anointed one. Give them all double honor. Kaya nga ganoon na lamang po yung wika po ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ang sino makapala sa aking lingkod, aking pagpapalain. At kung sino man ang sumumpa, ay aking susumpain. Amen! 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 Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, if you are obedient to God, huwag mong kakalimutan itong tagubilin ni Yahweh ni ito na igagalang mo ang mga lingkod na ginagamit sa iyo ng ating Panginoon. Learn not to harm God's given servant to you. Huwag naman mong kakalabanin. Amen. Kahit na masama ang loob mo sa kanila, just pray for them to bless them. Amen. Tandaan po natin yan. Ayoko po kayo magkasala doon. Kung minsan, alam niyo, marami po dito, bigla na lang sumasama ang loob sa iyo, iiwan nila ang church. Anong nagiging dahilan? Because they are disobedient to God and so on. Ano po mangyayari doon? They will be cursed by God. Amen. Alam niyo po bakit? Sapagkat yan ang pangako ng Lord, I will curse those who curse you and I will bless those who bless you. Kung magaling ka man sa lingkod na ginagamit sa iyo, magaling ka man sa isang pastor, kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, pastor, pasensya na po kayo, o lingkod ng Diyos, pasensya na po kayo kung nagkaroon man ako ng galit sa inyo. Mas mahirap po yun. Release your anger. Release your bitterness into your heart. Igalang po natin lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Even those people
who is being used by God, irrespeto niyo po yan. Kung ipagkakawalan, halimbawa may umahayo po doon sa lugar po ninyo, oo, nakaanib na po kayo dito sa church na ito. Huwag niyong papastusin yung mga tao na yung na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat they are under God's appointed. Sila po ay talagang hinirang ng ating Panginoon. Ika-anim, Jehoshaphat relied on God's word when the Ammonites attacked Judah. Noong time na nagsanib puwersa po sila ni Haring Ahab, tsaka si Haring Jehoshaphat. Ano po nangyari po dito nung sila po ay nakipagdigma na po dito? Actually, alam po natin, kilala po natin ito po si Haring Ahab. Si Haring Ahab po ay disobedient po sa ating Panginoon. Makinig po kayo. Para na sila matutunan po natin yung talagang totoong pagsunod sa ating Panginoon. Kasi ano niya, nasa huling araw na po tayo talagang kailangan matutunan po natin ang pagsunod sa Lord ng tama. At hindi pagsunod lamang sa sarili. Kaya nga kung minsan, basihan lamang po natin ang pag-church, pagsunod sa sarili at hindi pagsunod sa Panginoon. Nandito na po tayo. Lumalapit na po tayo sa Panginoon at kailangan na po natin intindihin kung anong inuutos sa atin ng Panginoon. Amen. At noong time na makikipagdigma na po ito si Jehoshaphat, kasama niya po ito si Haring Ahab. Si Haring Ahab, hindi po siya nagsuot ng pagdigma sa kasuot ng hari. Ito lamang po ito si Jehoshaphat. Ngayon, noong time na po na magsasagupaan na po ito, tinutugos nila, tinahanap nila si Ahab. At anong time na tutuglaan na po nila, papanain na po nila, na-recognize po nila na hindi po pala yun si Ahab, kundi si Jehoshaphat. Yung nakasuot ng pagdigma, nakasuotan ng hari. Amen. Narinig po nila yung sigaw na pagdigma po nito si Jehoshaphat. And they recognize that this is not Ahab. Na hindi pala ito si Ahab. Kaya nagtalikuran na sila. Pero sa kasamaang palad, meron pong isang kawal ng kalaban nila. Tumagla ng pabaliwala. At alam niyo po ba kung sino ang tinamaan po doon? Walang iba kundi ito si Ahab. Na kung saan, he is disobedient to God. At kung hindi yung disobedient to God, alam niyo po ba ito si Jehoshaphat? He keep relying on God. Siya po yung hari na lagi po siya sumasangkuni kay Yahweh. At tulad din po ni David. Pero ito po si Haring Ahab naman, wala po siyang pinakikig ng propeta. They kill all the prophets of God that time. Meron po siyang sariling propeta. Minsan marami po mga Kristiyano ngayon may sariling propeta sa buhay. At alam niyo kung sino yung sariling propeta po nila? Yung sarili po nila. Sometimes they recognize themselves as a prophet to God. I tell you one thing, mayroon talagang in-appoint ng prophet ng Lord. Ibig sabihin, may gagamitin talaga sa buhay mo ang Panginoon na lingkod ng Diyos. Amen. At alam niyo po ba, kapag hindi tayo marunong mag-submit doon sa mga propeta na ginagamit sa atin ng Panginoon, alam niyo po ba, mapapahamak tayo katulad po ni Ahab. Na kung saan patugla naman po na nagpakawala po ng pana ito pong kaaway, siya pa po yung tinamaan. Amen. 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 Ano po nangyari po dito kay Jehoshaphat? He will take care by His divine protection. Pag marunong tayo sumunod and keep on relying unto God, yung divine protections ng God, yun ang mag-iingat palagi sa buhay natin. Amen. Amen. O, basahin po na. Okay. Number 7, Peter obeyed Jesus' command to fish in the heat of day. Tingnan niyo po ito. Si Peter, expert po siya sa pangingisda. Tama po ba? Expert siya sa pangingisda. Pero one time, hindi niya pa kilala si Jesus. Nadaanan siya ni Jesus na siya po ay nangingisda. Ano sabi sa kanya? Ihulog mo yung labat mo. Sabi ni Jesus sa kanya. Ano sabi niya kay Jesus? Magdapat po kami na nangisda. Ngayon, tanghali tapat. Wala po, mas lalong mahuhuli. Pero ang sabi po ni Peter, dahil sa sinabi niyo, ihahagis ko ang aking labat. Sumunod po siya kay Jesus. Kaya ano nangyari po? Halos maganda, sisira po yung kanyang labat sa dami ng kanyang huli. Amen? Why? Because of his obedience to God. Follows blessing. If you obey the voice of the Lord, the blessing will overtake us. Mas mauuna pa yung pagpapala sa atin ng Diyos na kahit hindi mo naiintindihan, na kahit na parang ikaw yung magaling, pero yung galing mo, isinasantabi mo, at yung galing ng Diyos ang
mag-overflow sa buhay mo. Kasi kung minsan alam nyo, tayo nauuna tayo eh. Parang alam na natin yung buhay natin, which is only God knows for our own good. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating ikabubuti. Kaya nga alam nyo, hate na hate talaga ng Lord yung mga matatalino. Hate na hate talaga ng Lord yung mga magagaling. Hate na hate talaga ng Lord na itong mga tao na ito na walang pinanananganan kundi yung sarili nila lakas. Bakit? Kasi ang gusto talaga ng Lord, pinili niya yung mga outcast, pinili niya yung mga mahihina para ano? Para payain itong mga mayayabang na ito. Kaya napansin niyo po, ito po si Peter, kahit na hindi niya naiintindihan, sandali, mahusay ako mangingisda. Ang tagal ko mangingisda, tuturuan. Ba't to? Hindi niya kilala si Jesus pa yun, time na yun. Pero ano namang hapon siya, nung nakinig siya kay Jesus, doon niya lang na-realize and he understand na yung kanyang kaharap is the Son of God. Amen. Alam niyo, kaya hindi po natin ma-recognize si Jesus as the Son of God. Although sinasabi natin, He is our Savior. He is the one who sacrificed His life into the cross. Alam natin yan, pero hindi naman natin talaga na-recognize si Jesus eh. As a Son of God eh. Bakit? Kasi pinabaliwala natin siya. Hindi natin siya sinusunod. Pero, pag ikaw sinunod mo si Jesus, even though kulang ka pa sa kaalaman sa mga bagay sa Panginoon, I tell you one thing, ang Diyos mismo ang magpapala ng buhay mo sa lahat ng mga bagay na kailanganin mo. Amen. Kaya ano mangyayari po sa atin? If the promise come, He will satisfy us. Na kahit na magkaroon ng tagtulyon, tagutong, tagbagyo, dito sa mundong ito, walang salitang gawat sa isang Kristiyano katulad ko. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, ang dami po sa church, hindi makatulong sa church, hindi makapag-operate, hindi po makapagtay. Alam niyo kung ano? Bakit? Kasi sinusukat nila yung kanilang sarili at hindi nila masukat yung kakayanan ng Diyos sa buhay nila. Amen. Kaya ano sinasabi ko po, hirap ako, wala akong may bibigay. Si Peter that time, magaling si Peter na mangingisda, pero nung makit niya si Jesus sa buhay niya, sumunod lang siya, hinagis niya yung lambat niya, katanghalian tapat, alam niya walang mahuhuli, pero sinunod niya pa rin si Jesus, kaya ano nangyari? Napuno yung kanyang lambat, nag-overflow na isda yung kanyang lambat. Kapatid, huwag kong kagamitan ng katalinuhan, kaalaman, kalakasan, kagalingan, ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Obey God even if you don't understand. Even though you are confused, obey God in your life. Kahit na nag-aalinlangan ka pa, sundin mo lang ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay mo. Minsan sa tao, ang bilis natin sumunod din. Pero sa Diyos, tayo natin i-reject. Pag tayo kinukuman ng Diyos. Minsan sa sarili natin, sinusunod mo palagi sa sarili mo. Pero yung command ng Diyos sa buhay natin, lagi kang nagdadalawang isip. Kapatid, better learn to obey God in every aspect of your life. Na kahit na anong kalagayan mo sa buhay na ito, matutunan mo na sundin ang Diyos sa buhay mo. Ikawalo, Paul followed God's will and took the gospel to the Gentiles. Mahirap po ito mga kapatid sa Panginoon. Kasi ang mga Gentiles po nung araw ay mga pagans. Wala silang Diyos. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya kapag mayroon sa kanila na nagturo about Jesus, pinapatayin nila. Pero sinunod pa rin po ito ni Pablo. Kaya anong nangyari? What is the blessing of God to them? He will crown us by His glory. Nakuha niya po yung tinatawag na crown of glory sa ating Panginoon. Tinanggap niya yung butong na kaligtasan, yung kalwalatian kay Jesus Christ. Kapatid, tayo din po mismo. Mahirap na nakayin, pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, mga tao sa paligid mo. Sacrifice your own life. Isakripisyo po yung sarili mo para akayin silang dalhin kay Kristo. At alam niyo po ba kung ano yung blessing po nun? Crown of glory. Kaya pag sinabi nga lang sa atin, di ba, nung mga kaibigan natin, ayoko, meron na akong religion. Ay, ganun ba? Wala na tayo agad na para pag-asa. Nakayin sila. Minsan, di ba yung mga sarili natin, pamilya, pag umayaw na sa atin, ay, ang hirap nilang kunin, ang hirap nilang akayin. I tell you one thing,
You need to sacrifice for your own crown of glory. Pinagsisikapan yung po tinatawag na putol ng korona ng kaligtasan. Hindi po yung basta ang kinukuha, Lord, akin na yan. Hindi po ganun ang pagkuha po ng kaligtasan. Kundi pinagpapagalan din po natin yan. Kung paano nagpagal si Jesus para maligtas tayo, yung mga apostol para maligtas tayo, yung mga propeta para maligtas tayo, tayo din po mismo para maligtas tayo at ang ating pamilya, pinagpapagalan po yan. Yun mo lang inakay, anak, sama ka naman sa amin sa church. Ayaw mo nanay, ayaw mo tatay. Tapos wala na po tayong magawa. Kapatid sa Panginoon, better know these things. Na pagdating sa Panginoon, tumuhin ka man, ikamatay mo man, for the sake of our God, para makasunod ka sa Kanya, gagawin mo yun. Why? Dahil alam mo ang kapalit ng mga bagay na pagsunod mo sa Panginoon is crown of glory. That was our ministry in God. And a person and a Christian without ministry in God, I tell you, mahirap matagpuan ang salvation. Mahirap mapagtagumpayan ng salvation. Kaya, you must receive your ministry from God. And better to obey whatever ministry that God's given you. Amen? Huwag ka masanay na Kristiyano walang ministeryo sa buhay. Huwag ka masanay na Kristiyano na walang ginagawa. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, Sunday Christian is not enough. Wednesday Christian is not enough. We need to submit our sacrifice into God. Amen. This is how we submit our life to Jesus. Yun yung pagpapakita natin ng submission sa Panginoon that we commit our life to Jesus. Yung mayroon kang ministeryo pagdating sa Panginoon, meaning mayroon kang ginagawa for the glory of God para na sa ganun pag-gain din po natin yung tinatawag ng crown of glory. Amen. At yun po yung takbuhin na natin sa buhay. Yun yung takbuhin na ginagawa po ni Pablo. He's obedient to share the words and he achieved the crown of glory from God. You must share the words of God too. Huwag kang magsasawa doon. Marami po kasi sa panahon po natin ngayon, marami ng mga tamad na Kristiyano ngayon. Why? Because they are being Islam. And that is not goodness, it's belong to Satan. Kung bakit po nagiging tamad ang mga Kristiyano ngayon, it is the spirit of Satan. Yun yung naglalagay ng katamaran sa iyo. Yun yung naglalagay ng katubagan sa iyo para gawin mo yung mga bagay na ipinag-uutos sa iyo ng Panginoon. Kung bakit maraming disobedient sa church. Amen. Amen? Amen. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8, sapagkat dumating ang panahon, ang pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mismo lang isang handog na ibubuhos sa dagpana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili ako tapat sa pananampalataya. Tuloy natin. Makakaptan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang humom ay siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, hindi sa kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik sa inyo. Ayaw nila. Kaya nga that was a promise of God to those who obey to do His ministry to God. Ang daan natin, huwag kayong titigil. Ang takbuhin na ito, kailangan tapusin natin. And what is this race? Yung tungkulin sa Lord. Huwag kang naayaw, huwag kang mapipigil kasi talagang meron tayong kalaban. Amen. Bakit gagawin sa iyo? Sisirain yung iyong pagtakbo, sisirain yung iyong paglilingkod, sisirain yung iyong ugnayan, sisirain yung ministry mo sa Panginoon. Do not give up. Sapagkat walang nanalo na umayaw. Kung ikaw ayawin ka, hindi mo magtatagumpay. Kung lagi na lang inaayawan mo ang Lord sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay. I tell you the truth, walang nagtagumpay na umayaw. Sabi mo nga sa katabi mo. Walang nagtagumpay ang umayaw. Alam mo po ba, pag nag-aakay po tayo, number one po yan na may kalakip na crown of glory. Ang pag-aakay ay pinakamagandang ministry na meron ang isang Kristiyano. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi nyo napansin, ito yung higit na kinakatamaran ng mga Kristiyano, yung pag-aakay. Bakit? Because there is Satan na talagang pipigilin ka sa pag-aakay. Tingnan niyo mabuti, pansinin niyo mabuti. Yung pagkakwayang lang, di ba? Hayang-hayang yung gawin. O, sige, kakanta ko dyan. Sige, sasayaw ako dyan. Sige, mag-work ka ako dyan. Wala namang ginagawa ng work ka, eh.
Diba? Pero yung mag-akay, tapos ang hirap mo makakay. Tapos susunog ka pala ganyan. Dahil ko pala mga binabahin sa kutis ko, kaya mabuti. Diba? Amen? Amen? Amen. Mga kapatid sa Panginoon, huwag mong paghinayaan yung putian mo. Diba? Ang paghinayaan mo yung crown of glory dahil ang kalakip ng pag-akay ay buhay na walang hanggan. Amen. Pagtatanig ka nga ng buhay eh. Natural, nakakandi ka ng buhay. Amen? Pagtanig ka lang na makaya, tingnan mo kung hindi ka makaya ng anihin mo. Tingnan niyo po ha, alam niyo po ba, napakaganda po talaga na tayo po ay laging naghahanda sa paanyaya ng ating Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi yung ministry natin sa Panginoon is paanyaya ng Lord po yan. Na hindi po natin dapat tinatanggihan. Yeah? Marami sa atin, we keep on busy our life into other things. Pero pagdating po sa paanyaya ng Lord, busy pagpalagi tayo. Kasi niyo, sabi po ng Lucas chapter 14, verse 13 to 14, sumalit kapag ikaw ay maghahanda, listen, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Tingnan niyo po ha, verse 14, kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Ano sabi? Pagpapalain ka. Dahil hindi man sila masuklian ang ginawa mo, masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Amen. What does God mean for us? Ang ibig sabihin po nito, na kahit na yung pinaka-outcast, yung pinaka-walang kwenta, natutunan mong akayin, dalhin sa Panginoon, iligtas sa Panginoon, alam mo ba ang kapalit po niya? Mayroon po tayong gantimpala sa muling pagkabuhay. Amen. Amen. Ano kaya yung kaligtasan? Buhay na walang hanggan. Amen. Siya, pabiyahan mo niya. Doon walang kwentang tao yan. Tungis-tungis. Tignan mo. Hirap-hirap. Pagbaho-baho. Pabiyahan niya. Akayin natin yung mga babangaw. Akayin natin yung mga profesional. Kaya alam niyo, kung isa nga yung mga profesional, yun yung mahihirap po talagang akayin at dinamit sa Panginoon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, may kalakip na pagtsatsaga at pagsisikap ang pag-aakay para tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Type of blessing from God. Okay, tignan naman po natin yung mga iba-ibang tipo ng blessing. God's gifts are not always obvious, di ba? Napapansin po natin, hindi yan laging pera, hindi yan laging bagay, hindi yan yung parang laging nakikita mo, kundi, but when you obey Him, He may bless you with what? Number one, tignan po natin mabuti ha, baka ito pa lang wala na eh. Yeah? Kung minsan nangahanga tayo, Lord, pagpalain mo kami ng pagpapalang pekra, pagpalain mo kami ng kaiwanan, eh baka ito pa lang wala pa tayo. Peace, joy, and contentment. Yan. Kaya madalas na hinihingi natin sa Panginoon, Lord, payamanin mo ko, ibig sabihin, itong mga obvious blessing ng Lord na ito, yan yung mas higit na dapat na meron ka. Amen. Eh, isa may pera ka, may trabaho ka nga, hindi ka naman makapunta sa Lord. Amen? Amen. Hindi ka nga makapaglingkod sa Panginoon. May pera ka, busy ka sa lahat ng ginagawa mo, hindi ka naman makapag-church. Ha? Obviously, wala ka nito. Peace, joy, and contentment, napakahalaga po niyan. Sapagkat itong mga bagay na ito, we cannot buy it by money. Na kahit yung kotse mo, ipagpalit mo dito, hindi ka magkakaroon yan. Bakit? Kasi only God can give this for us. Siya lamang ang makakapagbigay niyan. These internal qualities open result when we step out in faith and obey God. Yung bang humahakbang tayo sa pananampalataya natin para sundin ang Diyos. Hindi ba yung lagi na tayo nakikinig sa mga pagpipigil ng mga tao sa paligid natin? Huwag ka mag-church. Hindi mo. Huwag ka makinig ko dyan. Hindi mo. Wala na tayo pinakinggan kundi yung pagbabawal nila. At hindi niyo po ba alam, ang nagbabawal sa atin is directly wrong. Satan. Para sinasabi sa inyo, Satan, huwag ka maglilingkod kay Jesus. Opo. Naging masunurin ka pa. Paano ko pagpapalain ng Lord ng kapayapaan, ng kagandahan, at ng kasapatan sa buhay? Kapatid sa Panginoon, kaya hindi mo napapansin, hindi mo maiwan-iwan yung iyong trabaho, hindi mo maiwan-iwan yung tahanan mo, hindi mo maiwan-iwan yung mga ginagawa mo. Bakit? Kasi nga walang contentment, walang peace, walang joy. But if you have these three things in you, sabi ko po
mo sa iyo kahit yung trabaho mo, isang tabi mo yun for the glory of God eh. Dahil ikaw mismo, if you have this three, you will learn how to obey God. Ang laki ng problema ng mga Kristiyano eh. Kung bakit hindi magkapag-church? Di ba? Siyempre, tanongin mo, bakit hindi ka makapag-church? Eh, ginagawa kasi ako sa bahay. Bakit hindi pa pwede pagpaliban yung ginagawa ko sa bahay? Ay, importante yun. Eh, mawawala yung oras. Ganun ba? Saan mapupunta yung oras? O, hindi ko alam. Kailan ka mo sa oras? Paikot-ikot lang ang oras. Babalik din sa 1, babalik din sa 2, sa 3, sa 4. Pagkalapas ng 12, buwan na naman. Hindi mo na ba siya? Tinataya lamang natin yung sarili natin dahil nagpapataya tayo sa Panginoon. Pwede yung mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw ay pwedeng pagpaliban at unahin ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi ng Lord, seek first the kingdom of God, and in His righteousness, and all the things shall be added. Added. Blessing. Pagpapalain tayo, idadagdag lahat ng pangangailangan natin. Eh, saan ka ba? Sigurado ka ba yung ginagawa mo sa bahay mo, may pagpapala niya? Wala. Maglalaba ka ng pagpapala doon. Gasgas pa yung iyong mga palad, yung mga kamay mo. Amen? Magluluto ka pag tinalagsikan ka pa ng mantika at nawala yung protection ng Diyos sa buhay mo, nanaplos pa yung balat mo. Sayang naman ang coaching. Sayang naman ang Dr. Alvins. Di ba? Sayang naman yung sabon ng kabayo. Amen? Pagamit pa kayo ng sabon ng kabayo. Huwag kayong gagamit ng sabon ng kabayo dahil sisipain kayo pawala kay Kristo. Amen? Amen. Kaya nga, if you have peace, joy, and contentment, tandaan nyo, it is already enough having these three in your life para na sa ganon, maibigay mo yung buhay mo kay Kristo. Amen. Ang hirap magbigay talaga ng buhay kay Kristo pagka hindi ka talaga meron dito mga bagay na ito. Bakit nag-aalala kasi sa buhay mo? Kung wala makain pa, pamilya ko, mawawa naman sila. Isang beses ka lang a-absent sa trabaho mo, mawawalan na ng pagkain yung pamilya mo. Come on! This is a big district of you of Satan to your life. Ang laking bandaraya nito. Samantala ka lang natin, who created everything in this world? Sino kaya? Ha? Sino? Satan? Sino nag-create ng universe? Si God. No, yung simpleng magkaroon ka lang ng pagpapalang pagkain, pera, bahay, kotse, hindi kayang bigay ng Lord sa yan. Kaya lang kasi hindi natin natutunan unahin si Jesus sa buhay natin. Kaya ng pangako niya, sige first the kingdom of God. At idadagdag sa atin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Obey the instructions of God into your life to receive peace, joy, and contentment. Pag marunong ka mag-obey sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, tingnan mo, alam niyo nga po, di ba, kung minsan, pag-peace tayo palagi eh, sarili natin, parang hindi mo na nga kilala yung sarili ko, sino ba ako? Sino na ako? Hindi mo na alam kung anong pangalan mo, kung ba si Petra, kung ba si Vice Ganda, hindi mo na alam. Amen? Halos, hindi mo na alam kung sino ka eh. Bakit? Kasi hindi mo na alam kung ano yung dapat at ano yung matuwid sa buhay mo. Kaya inuuna na lang natin yung mga bagay na hindi natin alam yung pala yung maglalagay sa atin sa kapahamakan. Pero yung maglalagay sa atin sa kabutihan, hindi natin mauna-una sa buhay natin. Bakit? Kasi ikaw mismo hindi mo nakilala yung sarili mo. Kay Jesus ba talaga ako? O sa kaaway? Kasi nagdadalawang kapag tao ka eh. Hindi mo napapansin, nahahati na yung katauhan mo. It's supposed to be, dapat ikaw ay iisa lang dahil ikaw ay kay Kristo lang. If you are one with Christ, you are new creation. Now, kung bakit nalilito ka sa pagkatao mo ngayon at hindi mo alam kung anong gusto mo, because you are not yet one with Christ. Pero pag isa ka na kay Kristo, hindi ka na malilito. Alam mo na yung kilala mo. Alam mo na kung anong pagkakakilanlan mo. Ikaw ba kilala mo kung sino ka? Anong pangalan mo? Baka ngayon, hindi na Janil ang pangalan mo ngayon. Janilo. Di ba? O baka mamaya, hindi na Daryl ang pangalan mo. Dalia. Kaya tayo nagkakaroon ng kagituhan. You know what? One with Christ is a matter. Yun ang kailangan natin at yun yung mahalaga sa buhay natin. Yung nakikita
makikipag-isa tayo sa Panginoon. Amen. Kaya lang tayo makikipag-isa sa Panginoon when you learn how to obey Him. Despite of whatever happens into our life, patuloy pa rin tayo na naglilingkod at kumikilala sa Diyos, sumusunod. Because they ignored God on that day, they don't listen to His word through His prophet. Ang nangyari po dito, tingnan po natin dito. Kaya nga po kung minsan, alam niyo po, ang mga tao po palagi ay hindi na nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Alam niyo, sinabi po dito, okay, basahin natin sa Zacarías chapter 7, 12, 14. Ipinilit nila ang sarili kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga propeta. Dahil dito, labis siyang nagalit sa kanila. Nagalit po si Yahweh. Tuloy natin, verse 13. Nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan, kaya ganon din ang ginawa ko nang sila naman ay magsalita sa akin. See? Paano dadalo yung blessing sa buhay natin? Kasi kung tayo na nagturo ang Panginoon sa iyo, hindi mo pinakinggan yung mga tagapagturo na pinadala sa iyo ng Panginoon. Pagkos pinaliwala mo yun, pinagtawanan mo lang, niyurakan mo lang, kaya ano nangyari? Nagalit sa iyo si Yahweh. Kaya nung time na ikaw na ang nagsasalita kay Yahweh, hindi ka niya pinakinggan. Bakit? Kasi nung time na nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga pastor, hindi mo pinakinggan, ikaw ay hindi sumunod. Kaya ano nangyari ngayon? Sabi po ng verse 13, pag kayo naman na nagsalita sa akin, hindi ko rin kayo pakikinggan. Bakit? Galit na si Yahweh. Ha? Okay, back to verse 12. Sabi niya po ganun dito, dahil dito labis siyang nagalit sa kanila. Yung galit po ng Diyos kapag hindi ka marunong sumunod sa mga ito ba yung uutos sa iyo ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta at ng mga lingkod ng Diyos, I tell you, yung galit ni Yahweh ay sasabog para sa iyo. Kaya kapag humingi ka sa Kanya, nagsalita ka sa Kanya, hindi niya pakikinggan yung iyong pagsasalita. Amen. Kaya nga, our response to His instruction has a better result that we may have from our God. Yung ating pagsunod sa Panginoon, yun yung maglalagay ng bunga sa iyo para tanggapin mo yung mga bagay na hinihingi mo sa Panginoon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, if you are struggling in your prayer that you ask from God and God won't answer, gusto ko malaman mo, check mo, silipin mo yung iyong pagsunod. Baka mamaya hindi ka marunong sumunod. Kaya hindi mo natatanggap yung pagpapala na yun. Madali lang po tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Listen, kapatid sa Panginoon, isip po tayo. Pag sinabi ng Diyos, magsimba ka, pag linggo, magsimba ka. Pag sinabi ng Diyos, magsimba ka, pag Wednesday, magsimba ka. Pag sinabi ng Diyos, pag uwi mo, pagpuklat ka ng Bible, magpasa ka, magpasa ka. It is a simple or a basic obedience to God. Kasi alam niyo, yung basic obedience, yung simple obedience, hindi natin nasusunod. Eh, paano pa kaya pag nagturo ang Panginoon sa atin, paano pa susundin? Practicing our obedience to God through His basic command. Amen. Yung basic command lang, pag sinabi sa inyo, Lord, maaga ka sa church, maging maaga ka. Huwag ka magpapalay, huwag ka papayag. Kasi ito ang palang, makikita mo na yung obedience mo sa Panginoon. Amen. Lahat ginagawa natin biro. Binibiro pa natin ang Panginoon sa sarili natin sa kapasyahan naman. Mamaya na ako pupunta kayo sa ako na lang. Next time na lang ako aatin. Kapatid, mahalaga na tayo po ay nagpa-practice ng basic obedience. Pagsabi mo nga sa katabi mo. Mahalaga na nagpa-practice tayo ng basic obedience. Sabihin mo rin sa kanya, basic obedience. Basic obedience. Ulitin mo sa kanya, basic obedience. Basic obedience. Example. Bigyan mo isang example. Yung pagsisimba lang. Basic obedience na yan. O paano yun? Ha? Paano yun? Paano yung basic obedience sa pagsisimba? Sa Sunday at O tingnan nyo, hindi nyo pa alam. Nagsisimba na kayo, hindi nyo pa alam. O paano? Ha? Sunday. Lakas. O, kahit na maglagay pa tayo ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Martes, na pagsisimba, Lunes, susundin mo yung pagyan ang gusto ng Lord sa atin.
Basic pa lang yun. Wala pa tayo sinasabi, anak, gusto ko, bigay mo yung buhay mo para maligtas si ganito. O, paano pa pag ganun na? Wala mo ba doon? Pag-sisip mo ka, hindi ko kaya eh. Utusan mo pa ako sa ganyan. Kaya nga tayo nasanay sa ganun eh. Pag sinabi ko sa iyo, iwanan mo, boyfriend mo, maglingkod ka sa akin mo. Pag-usapan na yan, ha? Diba? Kasi hindi ka naman papahiwalayin ng Lord sa asawa mo. Siyempre, asawa mo na yan eh. Pero sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, mayroon pang pagkakataon niya. Pagka mayroong mga bagay na nagiging cause ng iyong paglayo sa Panginoon, talagang tatanggalin ka ng Lord yan. Either your job, your study, your career, or whatever. Pag gusto ng Lord na tanggalin yan dahil nakakasagabal yan sa relasyon mo sa Panginoon para hindi ka magkaroon ng kaligtasan, papatanggal sa iyo ng Lord yan. Ang sagot, susundin mo ba? Kung magpagsisimba lang, hindi mo magawa. Kung magbabasa lang ng Bible, kahit isang verse lang, hindi ka pa makapagbukas. Diba? Eh, until now nga, I'm sure, mayroon pa rin hindi may kapisado ng John 3:16 dito. Naku, ang aming problema niya. John 3:16, Tagalog. Hindi talaga na yung iba pang yan. Kapatid ko sa Panginoon, basic obedience pa lang yan. Paano tayo magkakaroon ng crown of glory kung hindi natin mag-practice ang pagsunod sa Panginoon? Amen? Kaya natin? Kaya nga yung pagsunod sa Panginoon, kailangan po natin ginagawa yan dahil para hindi magalit sa atin ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. O, tingnan natin, verse 14. At ipinakalat ko sila sa lahat ng panig na daigdig sa mga lugar na di nila dating napupuntahan dahil dito pabayaan ang dating magandang lupain, wala rin dumaraan at naninirahan doon. Wala na. Lahat ng inyong magagandang ani, lahat ng mga gandang lupain ninyo, matitiniwang. Anong ibig sabihin dito? Kahit na yung negosyo mo na pinagtitiwalaan mo, kayang tanggalin sa ng Lord yan. Kahit na anong kayamanan mo, dahil sa hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon, kayang bawiin ng Lord yan. Hindi natin tandaan, ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang may kapangyarihang bumawi nito. Amen. Kaya nga, ang Diyos, alam niyo po ba? Ang Diyos, kapag tayo po, hindi tayo natutong sumunod sa Panginoon, it will bring you to the place where you are unblessed. Sakit nun, ha? Lalagay ka ng Lord sa isang lugar na kung saan di ka pagpapalain. Amen? Gusto mo ba yun? Kaya nga, huwag niyong hahayaan na magalit ang Lord sa buhay po natin. Okay? Type of blessing or an obvious blessing. Spiritual growth. Yan. Mahalaga na may spiritual growth tayo. Pinangalan po yan. Blessing po yan. Ano po ba itong time of blessing na ito? We will have more faith to obey the next time God challenges us to do something. Yan. Tayo na mismo. Magiging excited ka na sa mga challenge ng Lord. Kasi bakit? Lumalago na yung espiritu mo at yung pananampalataya mo ay ready to go with the challenges of God. Amen. Sino po dito yung ready na sa challenges ng Lord? Ako yung iba. Di alam talaga, di maintindihan ko ano ito eh. Para makuha mo yung challenges ng Lord na yun. Every day, in our life, God will test us. Ang Diyos tina-challenge mo palagi tayo. And you must be ready. Kailangan ready po tayo, lagi tayong handa doon. Kasi sinusubok ng Lord yung ating pananampalataya. Spiritual growth needs growing faith. Growing faith, accept everything teaching of God into Him. You must submit, you must obey, you must, you must be humble to Him. Ganun po yung kailangan po natin sa Panginoon para lumago po tayo. Hindi po yung, okay, pag tinuturuan ka, lalaban ka, magagalit ka. There's no spiritual growth. Walang spiritual growth.
Kailangan yung ating pagsunod sa Panginoon, laging nakatingin kay Pastor. Amen? Nawawala kasi kayo. Lagi kayong nakikinig dapat palagi sa Panginoon. Kung ano yung mga bagay na dapat sundin natin sa Panginoon po yun. Amen? Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, sumalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan sa mga panmulang aralin sa salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Kapatid sa Panginoon, there is a problem in your spirit. Ibig sabihin nun, hindi lumalago. Kapag until now, hindi mo pa rin nagagawa yung mga bagay na ipinag-uutos sa iyo ng Panginoon, matagal ka ng Kristiyano, I tell you, may mali sa espiritu mo. Amen. Ibig sabihin yan, masuwayin ka pa rin until now. Mahalaga na tayo natin sumusunod. Kahit na sabihin mo, hindi mo na pwede pang sabihin sa Panginoon, hindi ko kaya Lord, mahirap yan Lord, hindi ko kaya talaga Lord, mahina ako I tell you, there is no reason for us para tagihan kung ano yung bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan ng Diyos po palagi ay nakalaan ang kanyang tulong para tayo po ay magkaroon ng kasapatan sa kaalaman pagdating sa Espiritu. Verse 30, ang sanggol po ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuting masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may tapat na kulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Sanap sa pagsasanay. O yung our practices. Practicein mo yung pagsunod sa Panginoon, makikita mo pagdating ng araw, later on, makikita mo, kaya mo nang gawin lahat ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Hindi na mahirap. Hindi na issue sa iyo kung magsisimpa ka ngayon o hindi. Hindi na issue sa iyo kung kailan ka lang pwede mag-church o hindi. Amen? Lahat na yan susundin mo na pagdating sa ating Panginoon. How to grow in Christian obey? Paano po ba ito? Paano po ba yung mayroon ng sapat na kalaguan pagdating sa pagiging Kristiyano niya sumunod? Okay. More faith to obey when God teach us something even you don't understand. Kahit hindi mo naiintindihan, sumunod ka. Amen. Basta alam mo na yan ay pinagagawa sa iyo ng Panginoon, sundin mo. Pero kung isa, di ba, pinipilis natin yung sarili mo, di naman utos ng Diyos yan utos ng ni Pastor yan Naintindihan niyo po yung sinabi kanina? Ha? Amen. Ano yun? Yung dahil hindi nila sinunod yung mga turo ng mga propeta, kaya ano nangyari? Nagalit sa kanila si Yahweh. Amen. Kaya always listen to your given leader or to your given teacher na nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Kasi doon tayo lumalago at doon tayo matututo na sumunod sa Panginoon. Don't be hesitate to learn more from the servant he used. Di ba? Huwag po tayo mag-aalinlangan doon. Tanong mo nga yung tabi mo, nag-aalinlangan ka ba sa turo ni Pastor? Nag-aalinlangan ka ba sa turo ni Pastor? Ulitin mo sa kanya. Nag-aalinlangan. 1,000 beses. Hindi mo sa tayo uuwi. Nag-aalinlangan ka ba sa Kung nag-aalinlangan ka sa turo sa iyo ng mga ginagamit ng Panginoon, I tell you, there's something wrong in your spirit. Maaaring until now, sanggol ka pa rin sa pananampalataya. Kaya nga, huwag tayo mag-struggle doon sa mga bagay niyon. Wala kang dapat sundin, kundi yung ginagamit sa iyong lingkod ng Panginoon. Kung minsan tayo, mas masungkurin tayo sa sarili natin kaysa sa lingkod na ginagamit sa atin ng Lord. I tell you, may mali. Pag ikaw sinusundot mo yung sarili mo, pero yung pastor na ginagamit sa iyo ng Panginoon, hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong sumunod, may malaking problema ka sa espiritu. Baka hindi ka lang sanggol, baka wala yung espiritu ni Jesus sa buhay mo talaga. Pero kahit nasanggol ka sa pananampalataya, siyempre makikita mo naman kung gatas ang ibinibigay sa iyo. Tignan mo ang isang bata. Sige, okay, kapag ang isang bata umiyak, ang isang sanggol umiyak, bigyan mo ng battle, pero hindi laman gatas, makikita mo, mag-iibang timplata doon. Amen? Pero pag gatas ang binigay mo nyo, pala-recognize nyo. So, even people dito, yung pagtutulong ng Lord sa iyo, you can be recognizable. It can be recognizable to you. Kasi bakit? There is a guidance of the Holy Spirit. Para sabihin sa iyo, which is from the good spirit and which is from the evil spirit. Pastor, tinuturuan ko naman yung sarili ko. Ganun ba yun? Sarili mo, tuturuan ka. Kailan ba naging mentor yung sarili mo ng sarili mo? Come on!
Naiintindihan niyo? Kailan ka maging pastor ng sarili ko? Ha? Even kahit pastor mo, hindi ko pwedeng pastoran yung sarili ko. Kailangan, meron pa rin ako mag-receive na aral. From other pastor, from other prophet, from other evangelist, doon pa rin ako nakarelay. Kaya nga, hindi natin pwedeng turuan yung sarili natin. Bakit? You need to be mentorized. Amen? Hindi mentorize. Yung mentorize, pag inuluan mo ng perfume sa sabog yun. Yung mentorize, pag inaluan mo ng Espiritu ng Lord yun, nanato yun. Amen? Naintindihan natin? God wants those who are empty in head and ready to learn from His mentor. Naintindihan natin? Kasi alam nyo, ayaw yung tanggalin yung dapat ang ulo nyo eh. Marami po kasi mga Kristyano, ayaw tanggalin, ayaw alisin yung mga nandito eh. Papasok ng isang church, dala-dala ang daming aral. Kaya nag-i-struggle niya, pagpasok niya sa church, nakikipagrampulan yung alam niya. Sa alam ng tinuturo sa kanya ng Panginoon. Naintindihan niyo po yan? Hindi tayo pwedeng maging kagamit-gamit sa Panginoon kung marami naman ito. Tanggalin mo yan. You must empty this vessel for the Lord fill this with His knowledge. Amen? Hindi lalagyan ng knowledge of God ito kung puno-puno ito ng knowledge of you. Amen. Kaya namin naman talaga natin ang mentor. Sa Kalinas chapter 7 verse 12, listen, ipinilit nila ang sariling kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga propeta dahil dito labis iyang nagalit sa kanila. Lahat natatandaan po natin. Mentor is very important to a Christian. If you have no mentor, I tell you, maliligaw ka. Naintindihan? Pag walang nagme-mentor sa iyo, maliligaw ka. Kung ikaw lang sa sarili mo ang nagtuturo sa iyo, maliligaw ka. Amen? Kaya lagi po tayo makikinig sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo ng Panginoon. Take note, lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo ng Panginoon. Kasi kung minsan, alam nyo, kaya nagkakarabol-rabol yung mga tinuturo sa atin. Kasi lahat na ng mga lingkod ng Diyos, pinakita ko na eh. There is only one shepherd in your life. Amen. Sa iyo, iisa lang ang ibibigay sa iyo ng Lord para hindi ka maguluhan. Amen? Eh, sabi kasi ni Pastor ganito eh. Sabi ni Pastor ganito eh. Bakit ganun kay Pastor ganito eh? Kay Pastor ganito. Kay Pastor ganito. Eh, dito kami Pastor ganito. Kaya hindi mo alam kung sino na yung Pastor mo eh. Kaya pag tinanong ka, sino Pastor mo? Pastor ganito. Kapatid sa Panginoon, there is only one servant of God you speak to you. Iisa lang yun. Ngayon, kung wala man yun, mayroong ipapalit sa iyo ang Lord doon. Huwag magkaroon ng multiple pastor, maguguluhan ka. Tandaan po natin yan. Kasi ang mangyayari yan, comparison ang gagawin mo. Eh bakit sa iyo? Mas pogis ito si pastor ganito. Bakit ikaw? Wala ka ng buhok. Siya makawalang buhok niya. Bakit ganito? Siya magaling mag-English, pero ikaw, English Carabao ka. Eh, ano magagawa ko? Minahi ako ni Emma. At hindi ko kinakahiya na hindi talaga fluent ang grammar ko. Amen? Hindi yun ang mahalaga doon. Ang mahalaga doon, marunong ka sumunod sa Diyos. Magaling ka nga mag-English, fluent ka nga sa aking English. Eh, yun naman pala. Nagbabalat kayo ba lang? Hindi wala rin. Di ba? Mas maganda yung kahit na utal-utal ka sapagkat lahat ng tinawag ng Panginoon ay utal-utal. Si Moises, si Jeremiah, si Isaiah, ilan lamang sila sa mga utal-utal na tinawag ng Panginoon. Amen? Amen. Ikaw, magaling ka ba sumagot? Ha? Magaling ka ba magsalita? Diba, kung isa matakas tayong sumagot, mga tuwiran sa ating mga pastor. Eh, pastor, eh, alam mo namang ano eh. Dami nating alam. Diba? Samantalang isa lang naman ang dapat natin gawin. Yes, I do. I do it for you. Amen? Amen. Yung isasagot mo sa Panginoon, Lord, yes, I do. I do it for you. Amen? Yun lang yun. Hindi ka kailangan, kaya ba ito?
Baka hindi ko kayanin eh. Baka mamaya magalit sa akin yung mister ko. Bakit naman magagalit sa iyo yung mister mo? Bakit magagalit sa iyo yung mga kamag-anak mo? Maglilingkod ka lang sa Lord, magagalit. Eh, paano kung ang Lord na magalit sa iyo? Paano ka na? Katulad nga nito, sinabi niya, labis iyang nagalit sa kanila. Hindi ka ba natatakot mo? Sa tao, natatakot ka, pero sa Diyos, hindi. Ang sabi po nila ng mga apostol, nung pinatawanan silang pangaral, sabi gano'n sa kanya, hindi po kayo dito. Nandito po ang Lord. Nagsasalita. Hindi ako, ha? Yung salita ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang sabi sa mga alagad, ha? Kung maaari, huwag niyo nang ipangaral ang inyong mga itinuturo sa lugar na ito. Ang sabi nila, nalalaman ng Diyos, patid ng Diyos kung sino ang aming susundin. We obey God rather than man. Eh bakit sa tao, ang bilis natin sumunod, pero pag sa Diyos, hindi tayo sumusunod. Samantalang ang Diyos ay may kalakip sa ating pagpapala. Eternal. Amen. Amen. When we stand before God on Judgment Day, we will be rewarded for our obedience. Na kapag tayo nananatili tayo sa Panginoon, nagiging matatag at masunurin sa Kanya, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, nananatili tayo sumusunod sa Panginoon. Anong sabi ng Lord? We will be rewarded for our obedience. Amen. On the Judgment Day. Amen. Amen. Wala kang ikatakot. Even in the midst of hardship, still stand firmly before Him. Nakatayo ka palagi. Lucas chapter 6, verse 22 to 23, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay pinapupuotan kayo, pinagtatabuyan at inilalait ng mga tao at pinararatangan kayo ng masama. Magala kayo at tumukso sa tuwa kung ngayon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa sa kanila ng kanilang mga ninuno sa mga ninuno ng mga sa kanilang mga ninuno sa mga propeta. Di ba ganun din po yung ginawa nila pag-yura o pag-aalipusta sa mga dating mga propeta? Ngayon mga kapatid sa Panginoon, hindi ba natin alam na kapag sinusunod natin ang Diyos sa buhay natin na nanatili po tayo tapat ang kawakas, tayo po ililigtas sa ating Panginoon. Huwag namin basta-basta nagagalit po tayo sa ating Panginoon. Yung magtatampo ka sa Panginoon dahil dinidisiplina ka. It is only a persecution. Amen? Kaya naman, masakit nga nito. Galing pa nga sa Diyos yun eh. And sometimes God allow persecutions into you. Para ano? I-persecute ka ng family mo, i-persecute ka ng anak mo, ng asawa mo, ng mga kaibigan mo. Para ano? Para makita ng Lord kung ikaw ay tatayo pa rin hanggang wakas dahil kay Kristo Jesus. Yung hindi ka matitinag. Kasi kung walang persecution, walang umuusik sa'yo na kahit na sinong tao, ibig sabihin yan, wala kang kwentang Kristiyano. Ibig sabihin, ganyan ka lang pagdating sa kaaway. Alam niyo po ba kung bakit may persecution na dumarating sa buhay po natin? It is really because God wants to test us if we are firmly stand before Him. Yung tayo ba'y mananatili ng kayo sa Kanya? Di ba kung minsan pag nagtakbo ka lang, ayaw mo na, lalayo ka pa ng ministry mo. Ayaw mo na, titigil ka na sa pag-church doon. Mga kapatid sa Panginoon, hindi po yun yung naliligtas. Sapagkat as we obey God, kahit nahihirapan ka, susunod ka pa rin sa Panginoon. Kahit nasasaktan to, kahit hindi mo alam ang katauhan mo, matututo ka pa rin sumunod sa Panginoon until the end. Hanggang sa tulo, susunod ka pa rin sa Panginoon. How will it happen? Paano po ba mangyayari itong bagay nito? Gain through loss. Yung pang kahit na nawawalan ka, pinagkakabuyan ka, pero para sa iyo, parang mas dumadagdag pa yung iyong lakas sa Espiritu dahil kay Kristo Jesus. What else? Blessing that lead us not to be affected by those rejection by people. I-reject ka man ng pamilya mo, hindi ka apektado dyan. I-reject ka man ng mga anak mo, hindi ka apektado dyan. I-reject ka man ng kahit na sino pinakamamahal mo sa buhay, hindi ka magiging affected dyan. Bakit mo sinabi yung pamilya niyo? Sapagkat kung yung ibang tao, hindi mo talaga alintana yan. Sino ba yung kapitbahay mo sa iyo? Sino ba yung mga kaibigan mo lang? Sino ba yung mga kaklase mo lang?
Ang sabi ng Lord, ang higit na gagamitin sa atin, na uusig sa atin, ay yung ating mga kasambahan. Amen. At lagi natin tatandaan, it is a big test for us, my God. Kung ikaw ay maaapekto ng Panginoon. Marahil sa oras na ito, parang may naglalaro na sa isipan mo. At sinasabi mo, pag ako kaya dumating sa ganitong pagkakataon, kaya ko kaya talikuran ng aking pamilya. For sure, mga kapatid sa Panginoon, you will choose the great one for you. Kung sino yung magipang sa iyo, yun ang pipiliin mo. But I tell you one thing, if you choose God in your life, I tell you, He can handle everything in your life. Amen. At hindi ka magkakamali ng pagpili. Humility leads to exaltation. Na kahit na nasasaktan ka, nagpapakumbaba ka. Hindi ba yung lumalaban? Hindi ba yung parang mas higit na matapang ka pa? Tandaan po ninyo, ang naglilingkod sa Panginoon ay nadadala palagi ang kanyang pagpapakumbaba. Amen. Sapagkat He knows that when He humble Himself before the Lord, He will live like God. Tataas siya ibabantog ng Panginoon pagdating ng araw. Kapatid sa Panginoon, your humbleness, napakahalaga po niya. Mark chapter 9:35, naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Kaya nga, if you want to serve God, you must obey God, humble before Him, for you to serve Him. Para makapaglingkod ka sa Kanya, mag-humble ka. Kasi pagka mataas yung pride mo, hindi ka talaga makakapaglingkod sa Panginoon. Dahil uunang-unahin mo talaga sa buhay mo, walang iba yung sarili mo. Proper obedience is to be humble. Yung totoong pagsunod talaga, yung merong humbleness. Hindi pa yung oo ka sa mga nagtuturo sa iyo, pero deeply, wala naman pala yung humbleness, kundi galit ka pa. Mas mataas ka pa. Mas masama pa yung kalooban mo. Humbleness is the proper obedience to God. Ibabago pa namin yung sarili mo. Kahit nasasaktan ka. Bakit? Ang disobedient po kasi ganito yung maraming reason ang disobedient. At ano po ba yung disobedient? Ayan po. Delay obedient, partial obedient, forcibly obedient. Yung pag lagi na lang delay yung pagsunod mo, nangyari na lahat, tsaka ka pala susunod. Partial obedient, yung unti-unti mo yung ginagawa mo, yung forcibly, kailangan pinitig na pa para gawin yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. This is disobedient. Kung napipilitan ka lang sa pagsunod sa Panginoon, it is completely disobedient. Kailangan ang pagsunod talaga sa Panginoon, yung ready palagi, yung iyong puso sa pagsunod sa Kanya. God wanted to ask is the exact obedience. Yung totoo. Expect that there is suffering before blessing. Bakit po? Hindi po tayo yung obedience follows blessing, kundi obedience follows suffering, then blessing. Okay. Over the first effect of obedience is not blessing, but suffering. Sa pagsunod natin sa Panginoon, maaaring aalipurain ka, maaaring masasaktan ka, maaaring pagwibigaan ka, maaaring pagbibintangan ka ng mga masasamang salita. Pero, pag na-overcome mo yung mga bagay na yan, I tell you, yung totoong pagpapala ng Diyos magbuhos sa buhay. Amen. Sometimes, what God required of us will initially lead to pain and sadness. Masakit at nakakalungkot. Kaya nga kung minsan, di ba, parang piling mo, nag-iisa lang. Yung parang piling mo, parang pinagkakaisahan ka lang. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin po nun? It is our obedience to God. Tinitingnan ng Lord kung susunod ka pa rin. Yung parang wala nagbibigay ng papaw sa'yo, parang wala natutuwa sa'yo, pero still, ginagawa mo pa rin effectively yung ministry mo sa Panginoon. That is the perfect obedience to God. Amen. Hindi ba yung susunod ka lang sa Panginoon, tsaka ka lang magiging excited sa paglilingkod mo, kapag ikaw yung pinupuri, kapag ikaw yung itinatanghal, kapag ikaw yung sigat, kapag ikaw yung laging may favor. That is not obedient to God. Amen. Disobedient only to your own self. We shouldn't assume that difficulty means we make mistake or that He has abandoned us. Kapatid sa Panginoon, hindi po, mahirap yung mga bagay na ginagawa mo. You made a mistake. Hindi, talagang lahat tayo dadaan sa mahirap.
na pagsunod sa ating Panginoon. Para makita ng Lord kung go pa rin, susunod pa rin, ay huwag na, mahirap naman pala. Ay huwag na, mahirap pala. Ay huwag na, kaubusan pa na ng panahon ang paglilingkod sa Panginoon. Come on, dito po kayo tumingin. If you want to be good in the sight of God, you must learn this teaching. Sapagkat kung hindi mo mapapansin at hindi mo talaga bibigyan ng pansin at unawa itong bagay nito, hindi ka matututo talaga na magtikod sa Panginoon. God purposes for our suffering. Ano po ba ang purpose ng Lord? Kung bakit kailangan mahirapan ka sa paglilingkod mo. Sabi nung ibang ala nila, sa paglilingkod eh. Kala nila blessing lang eh. Ano sabi ng Lord? Hindi una ang blessing sa iyong pagsunod. Pagsunod, suffering, and then blessing. Kapatid sa Panginoon, every one of us need to experience persecution, need to experience emptiness, need to experience sickness sa paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit po ba nabubuang purpose po itong suffering? Una, to bring us into the end of our soul para tayo mismo. Kalimutan natin yung sarili po natin. Dalawa, to prevent pride. Para maiwasan po natin yung ating pagmamalaki sa sarili po natin. To remove idols from our lives. Yung great submit. Tayo magkaroon ng great submit sa Panginoon. Hindi ba yung parang ang paglilingkod mo nakabase na sa sarili mo? To deepen our understanding of His way. Yung palaging nakaunawaan sa pamamaraan ng Diyos. Yung submitting to His will. And not to our own will. Minsan gumagawa naman tayo sa sarili natin gusto to demonstrate His faithfulness to His children. Yung maging vessels of His fullness tayo. Amen. Hindi ba yung sa salita lang kilala ka nila na kay Kristo ka? Kundi yung kabuuan mo, dapat makilala ka nila na ikaw ay kay Kristo. Katulad po kay Kristo, na ang Ama ay sumasa Kanya at Siya ay sumasa Ama. Eh yun din naman ang aking mga alagad. Ako'y sa mga alagad. Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na maunawaan niyo po ang paglilingkod. Hindi po yan parang ginagawang biro lang. Na gusto ko magpunta sa church, okay, sa church ako. Gusto ko magpabaptize, okay, baptize ako. Gusto ko magbasa ng Bible, gano'n yan. Kapag dumadaan ka na sa mahirap na kalagayan, ito suffering, doon mo maiintindihan kung talagang ikaw ay naglilingkod pa sa Panginoon. Amen. Kapag ikaw may mabibigat na problema, doon mo mauunawaan kung ikaw ay lingkod pa rin ng Diyos. Kapag ikaw yung parang disiplina ka na, pinapagalitan ka na, at parang ang pakiwagin mo sa buhay mo, wala nang gusto sa iyo ang mga kasama mo. Kapag doon mo patunayan na talagang ikaw naglilingkod ka at sumusunod ka sa Panginoon. Because obedient to God is vital. Amen. Napakahalaga po ito. Kaya sa oras po na ito, gusto ko po na maintindihan po ninyo, hindi lang tayo Kristiyano, kundi kailangan maging masunurin tayo sa Panginoon. Tayo po tayo sa Panginoon. Let us ask the Lord to give us this spirit of obedience. Mahalaga na tayo po'y marunong sumunod sa Panginoon. Hindi lang tayo susunod kapag tayo may kaginawahan. Hindi lang tayo susunod dahil nasa iyo ang lahat ng favor. Kundi dapat na sumusunod tayo sa Panginoon, even though without favor, without blessing, without anything. Susunod ka pa rin sa Panginoon. Minsan, yung iba, sinisisi pa nga nila ang Panginoon eh. Sabi nila, bakit ganito, Lord? Kung kailan nagbibigod ako sa iyo, tsaka naman, wala ako. Bankrupt ako. Kung kailan ako nagbibigod sa iyo, Panginoon, kaya pa, nagulo pa yung pamilya ko. Nag-away kami ng asawa ko. Ayaw akong galangin ang laki mga anak. Kung kailan nagbibigod ako sa iyo, Lord? Why? Because God was teaching you the proper obedience to Him. Tinuturuan ka ng Diyos ng totoong pagsunod sa Kanya. Tinuturuan ka ng Diyos, if you pay respect to the authority of God that given you His teaching. Kapagid sa Panginoon, makinig ka sa oras nito. Isang bagay na mga dapat na response po natin. For us to have this proper obedience, you must be humble. Humble mo yung sarili mo. Huwag kang magpapakilala. Huwag kang magpapakilala sa mga lingkod ng Diyos.
Dahil matatandaan, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang saganang gusto mo, kundi saganang gusto ng ating Panginoon. Hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon sa mga magitan lamang ng mga bagay na gustuhin mo sa piliin mo sa buhay mo. Lord, pag ganitong araw lang ako maglilingkod sa iyo. Lord, hindi ako depende ngayon, I am busy. I tell you what, hindi ka lingkod ng Diyos. Kung gusto mo talaga maglilingkod ng Diyos, pagkain mo yung mga bagay sa buhay mo at huwag yung mga bagay kay Kristo ang mapagkain mo. Give favor for the given will of God in your life. Minsan gusto natin maglingkod sa Panginoon pero takot tayo. Takot tayo na gawin yung mga bagay na inutos sa atin ng Panginoon. At ang sinusunod lamang natin yung mga bagay na gusto lamang natin. Ay dahil we cannot please God by the way of your own paglilingkod sa Kanya. Lord, obedient to God is matter. Mahalaga na tayo talagang totoong sumusunod sa Panginoon. Sa isip, salita at sa gawa. Sa Espiritu, marunong ka sumunod sa Panginoon. Hindi na pipilitan lang. Hindi unti-unti. Kundi talagang kayang ibigay ng buo ang buhay na sa Lord. Kapatid, tinatanong ka ng Panginoon sa oras na ito. Tutuloy ka pa ba sa Kanya o titigil ka na? Tutuloy ka sa iyo. Tutuloy ka pa ba sa Kanya o titigil ka? At yun ang already kung paano ang pagsunod sa Panginoon. It's just about the denial of your own life. Yung kakalimutan mo yung pansarili mo at uunahin mo yung mga bagay kay Jesu Cristo. At makikita mo, hindi ka na mahihirapan sa paglilingkod sa Panginoon. Umpisahan mo sa pinakamaliit na pagsunod na unti-unti ito hanggang sa ma-perfect mo ito. Like what? The apostles of Christ did. Unti-unti lamang nila. Minsan sumasabay sila pero malaunan. They did it perfectly because they love God in their life. Kapatid, kaya mo rin yan. Because we have the same Spirit that given to us by God. Mighty is the Spirit that we receive. Great are the share of His in us. Kaya sa oras na ito, kaya mo talikuran ang buo by the glory of God. Kaya mo talikuran lahat ng mga pangalan mo sa pangalan ni Jesu Cristo. Spirit of Christ Jesus inside of you. Ito pa ang oras na ito mag-decide ka, Lord, I am willing to go with you now. Go na ako, Lord. I am ready to submit my life to serve you. Paano mo inapalalapit ang buhay mo sa Panginoon kung hindi ka ready? Kung may pag-aalinlangan ka, kung naduduwagan ka, kung natatakot ka, nakaharapin ang mga bagay na nakaharapin mo sa paglilingkod. Kapatid, show ito ka. Prove mo sa Lord na totoo kang Kristiyano. Prove mo sa Lord na totoo ka talagang tumanggap sa Kanya. Prove mo sa Lord na walang makakapigil sa iyo na taman. Sabi ng mga alagad ay obey God rather than man. At sa oras nito, naniniwala sa iyo ang Panginoon. Kaya mo yan. Mag-desisyon ka sa oras nito, kapatid. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, alam ko hindi ko kaya, subalit alam ko, makakaya ko ito sa lakas ng kaloob mo. Alam ko, mag-aalinlangan ka, pero gusto ko malaman mo, kaya mo yan dahil gagabayan ka, dapat mabayan ka ng Lord. Kapatid, kaya mo yan. With the help of God, with the help of His presence, with the help of His mighty power and anointing of Jesus, you can do it. Paano na kaya ng mga alagad, ng mga propeta, ng mga lingkod,
kaya mo rin yan. Because we have the same God. We have Yahweh on our side. We have Jesus, and we have the Holy Spirit that guide us and willing to make us courage in everything that we do for the glory of Him. Mga kapatid sa Panginoon, ayun mo na namin sa Panginoon. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa oras nito, Lord. Kasihan mo po kami, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, na kung saan, Lord, maging matatag ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung hindi nasisiraan ng loob, Lord. Hindi napipigilan ng kahit sino, Panginoon. Even ang aming mga sarili, Lord. Ikaw yung unang susundin at papakinggan namin, Panginoon. Turuan mo kami sa mga bagay nito, Lord. We hope, O God, na magiging katulad din kami ng mga matatatak mong mga apostol, ng mga matatatak mong alagad, Panginoon, na kung saan, Lord, nagbigay ng buhay para sa iyo, God. Because we make sure, Lord, na gusto namin, Panginoon, na mapabilang kami sa paghahari mo, God. Sabi mo, Panginoon, those who do forever will be saved, O God. Lahat kami, Panginoon, nagtitiis at ang wakas, Lord, nananatili sa iyo, God. Lord, maliligtas kami. Salamat po, Panginoon, sa mga oras nito, God. Salamat sa Espiritu mo, Panginoon. Thank you for the spirit of endurance, O God. Thank you for the spirit of courage, Lord. The spirit of obedience, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapapupo kami ng mga bagay nito, Lord. For us, O God, to serve you at long last, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, titibay ang bawat isa, O God, sa pananampalataya, sa Espiritu, upang kami, Panginoon, ay makapaglingkod ng tapat sa iyo, O God. Maraming salamat po, Lord. Alam namin, pagkakagumpayin mo kami, Panginoon. And we receive the in the name of Jesus, our mighty Savior. Maraming salamat po, Lord. At ayan po, Panginoon, ang pagpapalay, dumaloy sa amin, Panginoon, sa dakilang pagsunod na itinuro mo po sa amin, O God. Hindi kami magkukulang, Lord, sa aming mga pangangailangan. Pagpapalay mo kami, maging ang aming pamilya, O God. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong kapurihan. Sa iyo po namin ibinabalikan namin ito. In Jesus' name, amen. Amen.